Ang mga maalikabok mong lumang medalya ay basura, Tay. Sabi ng maluho kong anak habang tinatapon ang mga ito sa basurahan, sa pag-aakalang isa lang akong mahinang matanda. Nanatili akong kalmado, tahimik na kinuha ang mga ito, ngunit ang kanyang kataksilan ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Sa kanyang marangyang gala, ibinunyag ko ang kanyang mga maduming sikreto. Nagulat ang mga bisita nang siya'y maghisterikal. Pero paano kami umabot dito? Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Dapat sana'y payapa ang linggo ng hapon sa Batangas. Mainit ang sikat ng araw ng Hunyo sa aking beranda, dala ng hangin mula sa dagat ang pamilyar na amoy ng alat na minahal ko sa loob ng 30 taon. Sa halip, nakaupo ako sa sala kasama ang aking mga apo, sina Aubrey at Leo, sinusubukang ibahagi ang isang bagay na may halaga. Nakalapag ang mga medalya sa lamisita. Mga medalya ng kagitingan, isang Purple Heart, at ilang iba pa na nakuha ko mula sa serbisyo sa Mindanao. Hindi gaanong karami para sa 2 taon sa impyerno, ngunit may kahulugan ang mga ito. Ang bigat ng alaala na dala nila ay mas mabigat kaysa sa metal mismo. So, Lolo, totoo po na tumatalon kayo sa mga chopper? Tanong ni Aubrey, itinaas ang tingin mula sa kanyang telepono sa marahil ikatlong pagkakataon sa loob ng 1 oras. Siya ay 19, bihis na bihis sa mga designer clothes na parang pupunta sa isang fashion shoot. Ang kanyang mga peking kuko ay tumutunog sa screen ng kanyang telepono. Madalas, nagrarapel kami pababa, sabi ko, habang kinukuha ang Purple Heart. Kupas na ang laso nito. Nakuha ko ito sa labas ng Marawi noong 69. Shrapnel mula sa isang mortar. Cool, sabat ni Leo, ang kanyang 16 na taong gulang na mga daliri ay bumalik na sa pag-swipe. Ilang buwan nang hindi tumitingin sa akin ang bata. May napatay ka ba? Ilan? Maingat kong ibinaba ang medalya. Ang giyera ay hindi isang video game, iho. Whatever. Aubrey, tingnan mo itong sports car na bibilhin ko. Ipinakita niya ang kanyang telepono sa kapatid, tapos na sa aking mga kwento. Dapat sanay na ako. 2 taon na silang nakatira sa aking bahay, at ipinabatid nila kung ano ang tingin nila sa matanda. Ngunit patuloy kong sinubukan. Tanga, marahil. Bumukas ng malakas ang pinto sa harap. Pumasok ang aking anak na si Elena na parang bagyo, ang kanyang mga takong na may tatak ay tumutunog sa aking sahig na kahoy. Dad, kailangan nating mag-usap. Hello, Elena, sabi ko na natiling nakaupo. Isang lumang gawi mula sa serbisyo. Suriin bago kumilos. Hindi siya umupo. Kailangan ko ng 500,000 ngayon. Naging interesado sina Aubrey at Leo. Laging nakukuha ng usapang pera ang kanilang atensyon. Malaking halaga yan, sabi ko ng mahinahon. Maaari mo bang sabihin kung para saan? Mahalaga pa ba yun? Naging matalas ang kanyang boses. Ang tono na iyon na pinino niya sa loob ng 2 taon. Emergency ito. Hindi ako hihingi kung hindi mahalaga. Ang mga emergency na gastos ay karaniwang may kasamang paliwanag. Namula ang kanyang mukha. Wala akong oras para sa isang interogasyon. Tutulungan mo ba ang sarili mong anak o hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo? Tiningnan ko siya. Tiningnan ko siya ng mabuti. 42 taong gulang at halos hindi ko na siya makilala. Hindi ko alam kung para saan. Hindi ka panipaniwala. Nagsimula siyang maglakad-lakad, nanginginig ang mga kamay. Nakaupo ka lang dito sa malaking bahay na ito, nagsasayang ng pera sa iyong mga libangan bilang matanda, nabubuhay sa nakaraan kasama ang mga kwento ng giyera na walang pakialam ang sinuman. Elena, hindi. Ang mga maalikabok na medalyang ito, sabi niya habang ikinukumpas ang kamay, kumikinang ang kanyang diamanteng pulseras. Basura ito, Tay. Basura mula sa isang giyera na natapos 50 taon na ang nakalilipas. Ito ang pinapahalagahan mo habang nangangailangan ng tulong ang iyong anak. Ang sumunod na nangyari ay tila naganap sa mabagal na kilos. Iwinasiwas niya ang kanyang braso sa lamisita, tinipon ang mga medalya. Nanlaki ang mga mata ni Aubrey. Ngumiti pa si Leo at ang aking anak ay naglakad papunta sa kusina at itinapon ang mga ito sa basurahan. Kalampag, kalampag, kalampag. Ayan, sabi ni Elena, humihingal. Baka ngayon maintindihan mo na kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ako gumalaw, hindi nagsalita.
Sa Mindanao, natutunan ko na ang pinakamapanganib na oras para kumilos ay kapag mainit ang emosyon. Kaya't umupo lang ako doon, ganap na tahimik, binabasa ang kanyang body language tulad ng pagbasa ko sa mga posisyon ng kaaway noon. Gusto niya ng reaksyon, kailangan niya ito. Hindi ko ito ibinigay sa kanya. Humatak ang katahimikan. Bumagal ang paghina ni Elena, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa kawalan ng katiyakan. Sige, sa wakas ay suminghal siya. Maging matigas ka, pero huwag kang iyak sa akin kapag mag-isa ka na lang kasama ang iyong mga mahalagang alaala. Lumingon siya sa mga bata. Halika na, aalis na tayo. Nag-atubili si Aubrey. May nakita akong kislap sa kanyang mukha. Hiya, marahil, ngunit si Leo ay nakatayo na at tumatawa. Siya, lolo, sabi niya na parang hindi lang itinapon ng kanyang ina ang aking mga medalya sa serbisyo. Bumagsak ang pinto. Nayugyog ang larawan ng aking yumaong asawa sa mantel. Umupo ako doon ng 10 minuto, nakikinig sa katahimikan. Pagkatapos ay tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Maingat kong kinuha ang bawat medalya mula sa basurahan. May mga butil ng kape at balat ng saging, napakadangal. Pinunasan ko sila ng basahan isa-isa. Ang laso ng isang medalya ay may permanenteng mansa ng kape. Ngayon, inayos ko sila pabalik sa mesa. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking beranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat ng Batangas. Nagniningning na kulay kahel at lila na parang nagliliyab ang mundo. Ang mga alon ay dumadaloy sa parehong ritmo tulad ng ginawa nito sa loob ng milyon-milyong taon. Binili ko ang bahay na ito 30 taon na ang nakalilipas pagkatapos magretiro mula sa aking trabaho bilang security consultant. Nag-ipon ako ng bawat sentimo, nag-overtime. Gusto kong bigyan ang aking pamilya ng isang bagay na matatag, isang pamana. Ngayon, ang aking pamilya ay nakatira dito ng libre, at iniisip ng aking anak na ang aking serbisyo ay basura na dapat itapon. Ang dating ako ay gagawa ng mga dahilan. Stress lang siya. Hindi niya sinasadya. Pamilya ay pamilya. Ngunit hindi na ako ang dating ako. May nagbago nang bumagsak ang mga medalyang iyon sa basurahan. Isang bagay na malamig, malinaw at nakatuon. Huminga ako ng malalim ng hangin dagat at nagsimulang magplano. Lunes ng umaga, hindi ako makapag-focus. Ang kape ay lasang metal. Ang dyaryo ay hindi nabasa. Ang isip ko ay pabalik-balik sa kahapon, ngunit hindi lang kahapon, sa lahat. 2 taon. Ganoon nakatagal na pansamantalang inakatira sa akin sina Elena at ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si Quintin, ay may investment deal na pumalpak, o ganoon ang kwento. Dumating si Elena sa aking pintuan na may luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa makabangon lang kami, Tay. Hindi kami hihingi kung mayroon kaming ibang pagpipilian. Agad akong pumayag. Sinong ama ang hindi? Ngayon, pinilit ko ang aking sarili na makita ang pattern na hindi ko pinapansin. Unang buwan, nagsimulang tumulong si Elena sa aking pananalapi. Kinukwestiyon ang aking mga gastusin, ang aking mga donasyon sa mga charity ng mga veterano. Naka-fixed income ka, Tay. Kailangan mong maging mas maingat. 3 buwan. Pinalamusan niya ulit ang aking sala nang hindi nagtatanong. Itinapon ang mga muebles na pinili ng aking yumaong asawa na si Celia. Ang lumana ng mga gamit na ito. Iisipin ng mga tao na hindi mo kayang bumili ng magagandang bagay. 6 na buwan. Nagsimula siyang buksan ang aking mga sulat. Umuwi ako isang araw at natagpuan ko siyang nakaupo sa aking mesa, tinitingnan ang aking mga bank statement. Tinutulungan lang kitang ayusin ang mga bagay, Tay. Noong nakaraang buwan, naunahan niya ako sa aking bank statement. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang mga numero na may ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Hindi pag-aalala, isang bagay na mapanuri. Dad, mayroon kang 5 milyon sa savings. Bakit ka napakakuripot sa pamilya? Pagkatapos noon, lingguhan na ang mga hiling. 20,000 dito, 40,000 doon, pagkatapos ay araw-araw. 1,000,000 para dito, 15,000 para doon. Marahil ay nabigyan ko siya ng 750,000 sa nakaraang taon. At si Quintin, ang manugang kong iyon na may mga designer suite, ay tinatrato ang aking bahay na parang pag-aari niya. Ginamit ang aking truck nang hindi nagtatanong, hiniram ang aking mga gamit at hindi na ibinalik. Noong nakaraang linggo, natagpuan ko siya sa aking garahe,
Isinasakay ang aking mga professional grade na power tools sa kanyang kotse. Hihiramin ko lang to para sa isang trabaho, sabi niya. Mas maganda siguro kung magtatanong ka muna. Tumawa siya. Come on, Pops. Pamilya tayo. Kung anong sayo, sa amin din, di ba? Bukod pa, halos hindi mo na ginagamit to, mas mabuting mapakinabangan. Mas malala ang mga bata. Ginawang backdrop ni Aubrey ang aking bahay para sa kanyang mga social media photos, ginagamit ang aking buhay bilang props para sa kanyang peking online persona. Nang banggitin ko ito, inirapan niya ako. Grabe, Lolo, ang old-fashioned mo. Instagram lang yan. Tinawag ako ni Leona gurang kinang 3 beses noong nakaraang linggo, hindi sa pabirong paraan, kundi may tunay na paghamak. Okay, gurang, nang hilingin kong hinaan niya ang kanyang musika. Whatever, gurang, tungkol sa pagkuha ng summer job. Tipikal na gurang, nang banggitin ko ang aking serbisyo. Pinalampas ko lahat. Bata pa sila. Stress si Elena. Nasa ilalim ng pressure si Quintin. Ngunit habang nakatayo sa aking kusina, tinitingnan ang aking 68 taong gulang na refleksyon sa bintana, sa wakas ay inamin ko ang katotohanan. Sistematiko nila akong ginagamit. Sa loob ng 2 taon, tumunog ang telepono. Si Elena. Hinayaan kong mapunta sa voicemail. Tumawag ulit siya. Sinagot ko, Dad, tungkol kahapon. Stress ako, pero kailangan ko pa rin ang pera. Hindi nagbago ang sitwasyon. Pag-usapan natin mamaya. Mamaya kailan? Urgent ito. Mamaya kapag nagpasya ako. Ibinaba ko. Matatag ang aking mga kamay. Kalmado ang aking pulso. Sa serbisyo, may kasabihan kami. Nagsisimula ang misyon kapag huminto ka sa pag-react at nagsimulang kumilos. Naglakad ako papunta sa aking study at kinuha ang metal na kahon na may mahahalagang dokumento. Titulo ng ari-arian, nasa pangalan ko pa rin. Mga bank account, akin pa rin. Life insurance. Titulo ng mga sasakyan. Mga investment, lahat akin pa rin. Ngunit hanggang kailan? Pagkatapos ay naalala ko ang aking reconnaissance training. Manood, maghintay, magtipo ng impormasyon bago ka kumilos. Sa loob ng 48 taon, ako ay isang sundalo, pagkatapos ay isang security consultant. Alam ko kung paano mag-obserba ng hindi nakikita, kung paano magplano ng hindi nagpapakita ng intensyon, kung paano maghintay sa tamang sandali. Inakala ni Elena na isa lang akong matandang lalaki na kaya niyang itulak-tulak. Itinapon niya ang aking mga medalya na parang basura. Nakalimutan niya. Sinanay ako para mabuhay sa teritoryo ng kaaway. At sa ngayon, ang aking tahanan ay naging ganoon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng mga tala. Lahat ng napansin ko, bawat pulang bandila na binaliwala, mga oras, petsa, pag-uusap, mga hiling sa pananalapi. Lumitaw ang isang pattern, kasing linaw ng mga posisyon ng kaaway sa isang tactical map. Hindi sila nagpaplanong umalis. Nagpaplano silang manatili. Higit pa riyan, nagpaplano silang kontrolin ang lahat. Nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula kay Elena. Dad, kailangan nating pag-usapan ang power of attorney bilang pag-ingat lang para sa iyong proteksyon. Hindi ka na bumabata. At paano kung may mangyari? Tinitigan ko ang mensaheng iyon. Power of attorney. Kontrol sa aking pananalapi, aking ari-arian, aking buhay. Nakabalangkas bilang pag-aalala sa aking kapakanan. Ang kapangahasan ay halos kahanga-hanga. Nag-text ako pabalik, sige, anak. Pwede nating pag-usapan yan sa lalong madaling panahon. Ngunit wala akong balak na isuko ang kontrol. Ang balak kong gawin ay mas interesante pa. Ginugol ko ang aking buhay sa pagtatanggol sa aking bansa, sa pagprotekta sa iba. Ako ang naging mabuting sundalo, ang mabuting ama, ang mabuting tao. Ngayon, oras na para ipagtanggol ang aking tahanan, ang aking pamana, ang aking dignidad. Gusto nilang makipaglaro sa isang matandang sundalo. CJ. Kumuha ako ng isang bagong notepad at nagsimulang magsulat. Mga pangalan, mga mapagkukunan, mga plano sa loob ng mga plano, ang paraan na natutunan kong kumilos sa serbisyo. Impormasyon, mga kaalyado, malinaw na mga layunin. Simple lang ang layunin ko. Ilantad sila, pigilan sila, at siguraduhin na intindihan nila na ang respeto ay hindi isang bagay na itinatapon sa basurahan.
Tumaas ang sikat ng araw sa umaga. Mayroon akong trabahong dapat gawin. Sa sumunod na ilang araw, naging ibang klase akong sundalo. Hindi yung klase na sumusugod sa labanan, kundi yung klase na nagmamasid, naghihintay, at nangangalap ng impormasyon. Reconnaissance mode. Nagsimula akong bigyang pansin ang mga detalyeng sinasadya kong baliwalain sa loob ng 2 taon. Si Quintin ay gumugugol ng maraming oras sa kanyang telepono, laging lumalabas o pumupunta sa garahe kapag napapansin niya ako sa malapit. Nakakarinig ako ng mga piraso ng usapan sa mga bukas na bintana. Sa susunod na buwan, ang halaga pa lang ng property, hindi niya pinaghihinalaan. Halos nakakatawa ang huling iyon. Pinaghihinalaan ko na ang lahat ngayon. Si Elena ay may routine na hindi ko pa talaga sinusubaybayan dati. Tuwing Martes at Huwebes, umaalis siya ng bahay bandang 10 oras ng umaga, bihis na bihis, designer clothes, mamahaling alahas, perpektong makeup. Lunch meetings para sa foundation, sabi niya nang basta-basta kung magtatanong ako. Anong foundation? Hindi ako nagtanong para sa mga detalye. Katangahan ko talaga. Martes ng umaga, nagpa siya akong alamin. Sinundan ko siya gamit ang aking truck, na natiling 3 kotse ang layo tulad ng natutunan ko sa mga tactical driving course dekada na ang nakalipas. Ang coffee shop sa Baywalk, isang upscale na lugar, tanaw ang dagat, 500 ang latte. Sa malaking bintana, pinanood ko siyang makipagkita sa isang lalaking nakamamahaling suit. Mid-negatibo 4 na pula, matalas ang gupit, leather na briefcase, masiglang pag-uusap, mga papeles na nakalatag sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Isang abogado, marahil real estate agent. Kung ano man siya, mukha silang masyadong komportable para sa isang kaswal na business meeting. Kumuha ako ng mga larawan gamit ang aking telepono. Dokumentasyon, ebidensya. Pag-uwi ko, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng 2 taon. Sinuri ko ang sarili kong mga papeles na may sariwa at mapaghinalang mga mata. Titulo ng bahay, nasa pangalan ko pa rin. Magaling. Titulo ng mga sasakyan, akin. Mga bank account, akin. Life insurance policy, akin. Ngunit sa printer tray, tila nakalimutan o basta na lang napabayaan, nakakita ako ng isang bagay na nagpatayo ng aking balahibo. Isang draft na dokumento ng power of attorney na may petsang Hulyo 15 sa susunod na buwan. Bahagyang napunan, propesyonal ang kalidad. Ang pangalan ko ay nakalista bilang grantor. Ang pangalan ni Elena bilang attorney in fact na may buong otoridad sa mga desisyon sa pananalapi at legal. Hindi pa pirmado ang dokumento, ngunit handa na, nakahanda, naghihintay lang ng tamang sandali. Hindi nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng litrato ang bawat pahina. Matatag, propesyonal. Ibinalik ko ito ng eksakto kung saan ko ito natagpuan. Miyerkules ng hapon, tinawag ako ng aking kapitbahay na si Mang Alonzo sa bakod na naghihiwalay sa aming mga ari-arian. Si Mang Alonzo ay 72, isang retiradong bank manager na gumugol ng 40 taon sa Yandi. Matalas ang isip, mas matalas ang memorya. Lito, may kakaiba, sabi niya habang ginugupit ang kanyang mga premyadong rosas. Nakita ko ang anak mo sa Yandi kahapon ng umaga. Nagkaroon sila ng matinding diskusyon ni Tom Patterson. Siya na ang branch manager ngayon. Ganoon ba? Pinanatili kong kaswal ang aking boses. Medyo mainit din nakapila ako para sa teller. Hindi ko maiwasang marinig ang isang bagay tungkol sa pangangailangan ng access sa impormasyon ng account. Paulit-ulit na sinasabi ni Tom ang mga patakaran sa privacy, client confidentiality. Si Elena naman ay paulit-ulit na sinasabing nag-aalala siya sa pananalapi ng kanyang ama na baka hindi mo na napapamahalaan ng maayos ang mga bagay. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbasa. Naisip kong dapat mong malaman. Salamat, Alonzo. Talaga. At saka, huminto siya, gunting sa ere. Nagtatrabaho ako sa aking harapan noong linggo ng hapon. Narinig ko ang iyong manugang sa kanyang telepono. Naglalakad-lakad siya sa tabi ng kanyang kotse, medyo malakas magsalita. Isang bagay tungkol sa pagbebenta ng isang lumang bahay sa baybayin sa loob ng ilang buwan. Tinawag niya itong malaking payday. Lumang bahay sa baybayin. Ang bahay ko. Ang binili ko 30 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng overtime at maingat na pag-ipon. Salamat, Alonzo. Seryoso. Dahan-dahan siyang tumango.
Marami akong nakitang ganitong uri ng bagay noong nasa bangko pa ako, Lito. Elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Mag-ingat ka lang, kaibigan. Gagawin ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking beranda na may isang serbesa, isang bihirang luho, at pinanood ang paglubog ng araw sa dagat ng Batangas. Ang mga piraso ay nagkakasama na parang mga coordinates sa isang tactical map. Hindi lang nila ako ginagamit para sa libreng upa at panggastos. Nagpaplano silang kunin ang lahat. Ang bahay na marahil ay nagkakahalaga ng 20 milyon sa merkado ngayon. Ang aking mga ipon, 5 milyon. Ang aking pensyon. Ang buong pamana na ginugol ko sa buong buhay ko. At inakala nila na ako ay masyadong matanda, masyadong mapagtiwala, masyadong pagod para pigilan sila. Uminom ako ng mahaba at mumiti sa karagatan, pinapanood ang pag-alon. Nagkamali sila. Huwebes ng umaga, hinarang ako ni Elena sa kusina habang nagtitimpla ako ng aking kape sa umaga. Dad, kailangan talaga nating pag-usapan ang power of attorney na yon. Ito ay para sa makatwirang pagpaplano. Paano kung magkasakit ka? Paano kung may mangyari at hindi ka makapagpasya para sa iyong sarili? Ako ay 68, hindi 70, sabi ko, pinananatiling banayad ang aking tono. Sa tingin ko ay mayroon pa akong ilang magagandang taon. Huwag kang maging mahirap tungkol dito. Ito ay para sa iyong proteksyon, para sa iyong sariling kapakanan. Pag-iisipan ko. Naging matigas ang kanyang panga, isang kalamnan na kumikibot malapit sa kanyang sentido, ang kislap ng galit na halos hindi na niya makontrol. Ikaw ay ganap na hindi makatwiran. Marahil, ngunit ito ay aking karapatan na maging hindi makatwiran. Nag-storm out siya, ang kanyang mga takong ay tumutunog na parang putok ng baril sa aking sahig na kahoy. Sinubukan ni Quintin ang ibang paraan noong Biyernes ng umaga. Puro ngiti at pakikipagkaibigan. Hey, Pops. Matagal ko nang gustong kausapin ka tungkol sa mga pagkakataon sa investment. Sa iyong mga ipon, maaari tayong gumawa ng isang bagay na malaki. Mayroon akong mga koneksyon, insider knowledge sa ilang mga deal na malapit ng pumutok. Maaari nating triplehin ang iyong pera sa loob ng 6 na buwan. Okay na ako, Quintin. Sige na. Ayaw mo bang makita na lumago ang perang iyon? Mag-iwan ng tunay na pamana para sa mga apo sa halip na hayaan itong nakatambak sa isang boring na savings account. Sabi ko, okay na ako. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha na parang isang maskara. Bahala ka, matanda. Sinusubukan ko lang tumulong sa pamilya dito. Ngunit naglalakad na ako palayo, sa isip, napapansin ang talim sa kanyang boses, ang kislap ng inis sa kanyang mga mata. Mas madalas nang natatanggal ang maskara ngayon. Mabuti. Ang mga galit na tao ay nagkakamali. Ang mga taong walang pasensya ay nagiging pabaya. Napagtanto ko na desperado na sila. Tumaas ang pressure na nangangahulugang bumibilis ang kanilang timeline. Mayroong isang bagay na pumipilit sa kanila. Mabuti. Ang pressure ay nagiging sanhi ng pagiging pabaya ng mga tao. Nagiging sanhi ito para ilantad nila ang mga bagay na karaniwan nilang itinatago ng maingat. Noong weekend na yon, tumawag ako, nag-set up ng mga appointment, nagsimulang bumuo ng sarili kong operasyon, ang aking sariling kontraopensiba. Dahil kung may isang bagay na itinuro sa akin ng 48 taon ng serbisyo militar at seguridad, ito yon, ang pinakamahusay na depensa ay isang mahusay na planadong opensa. At nagsisimula pa lang ako. Lunes ng umaga, nagmaneho ako papunta sa isang bangko sa kabilang bayan, hindi sa Iendi, kung saan nang inialam si Elena. Umupa ako ng isang safety deposit box at inilipat ang aking pinakamahalagang dokumento, orihinal na titulo, birth certificate, military records, financial statements, lahat ng nagpapatunay kung sino ako at kung ano ang pag-aari ko. Ang bank manager, isang babae na nasa 50, ay pinanood akong gumawa. May mga alalahanin sa seguridad, nalito. Sabihin na nating mga pag-iingat, sabi ko. Tumango siya, naunawaan ang higit pa sa sinabi ko. Matalinong tao. Susunod na hinto, Wilcon Depot. Sinabi ko kay Quintin na ina-upgrade ko ang sistema ng seguridad pagkatapos basahin ang tungkol sa mga break-in sa kapitbahayan. Halos hindi siya tumingin mula sa kanyang telepono. Ang nag-install nito ay 22. Masipag at masusi. Ang mga kamera na ito ay motion-activated, paliwanag niya. Malinaw na video, cloud backup.
Ma-access mo ang lahat mula sa iyong telepono. Perpekto. Pagsapit ng Martes ng gabi, mayroon na akong coverage sa bawat common area. Sala, kusina, garahe, pasukan sa harap, lahat ay discreet na nakalagay, lahat ay perpektong legal sa sarili kong tahanan. Miyerkules ng umaga, nakuha ko ang aking unang huli. Nasa study ako, ang nag-iisang silid na iniiwasan nila dahil wala itong mahalagang bagay, pinapanood ang live feed sa aking tablet. Sina Elena at Quintin sa sala, iniisip na sila lang ang mag-isa. Matigas ang ulo niya tungkol sa power of attorney, sabi ni Elena, naglalakad-lakad. Kaya mas lalo nating idiin. Si Quintin ay nakahandusay sa aking sopa. Ang sopa ko na parang pag-aari niya. Matigas ang matanda, pero hindi siya magtatagal. Kailangan lang nating hintayin siya o mag-apply ng mas maraming pressure. Siya ay 68, Quintin. Bakit niya kailangan ang malaking bahay na ito? Mas karapat dapat tayo rito kaysa sa kanya. May pamilya tayong iniisip, isang kinabukasang dapat itayo. Eksakto. At kapag nakuha na natin ang kontrol, maaari na nating itinigil ko ang recording. Sapat na. Matatag ang aking mga kamay habang sinsave ko ang file, binabackup ito sa 3 magkakaibang lokasyon. Ebidensya. Iyon ang aking itinatayo. Isang kaso, piraso-piraso. Huwebes, narinig ko si Aubrey sa telepono sa kusina. Mayaman si Lolo. Sabi ni Mama, kapag nakuha na natin ang bahay, sa wakas ay makukuha ko na yung Mercedes na gusto ko. Biyernes, sinabi ni Leo sa kanyang kaibigan, ang lolo ko ay halos ulyanin na. Sabi ni Mama, pipirmahan na niya ang lahat sa lalong madaling panahon dahil nagiging senile na siya o kung anuman. Senile, tama? Sabado ng umaga, ginawa ko ang tawag na matagal ko nang ipinagpapaliban. Si Attorney Reyes, property attorney. Ang kanyang opisina ay nasa Poblacion, Batangas City. Salamin at bakal at mamahaling oras-oras na rate, ngunit sulit sa bawat sentimo. Elito, sabi niya, kinakamayan ako. Matalas na mga mata, walang paligoy-ligoy na kilos. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Inilatag ko ang lahat. 2 taon ng tumitinding kontrol, manipulasyon sa pananalapi, mga plano na ibenta ang aking ari-arian, ang dokumento ng power of attorney na natagpuan ko. Nakinig siya, nagnota, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging seryoso. Mayroon ka bang dokumentasyon? Kinuha ko ang aking telepono, ipinakita sa kanya ang mga larawan, mga video recording, ang timeline na ginawa ko. Mabuti, sabi niya. Maganda ito. Malinaw kang mag-isip, kumikilos ng makatwiran. Mahalaga iyan para sa susunod na mangyayari, na kung saan ay, una, gagawa tayo ng isang matibay na huling habilin, lahat ay malinaw na itinalaga. Pangalawa, magtatatag tayo ng isang revocable living trust. Mananatili sa iyo ang kontrol, ngunit pinoprotektahan nito ang iyong mga ari-arian mula sa manipulasyon. Ikatlo, maghahanda tayo ng mga papeles para sa eviction. Eviction. Nakatira sila sa iyong bahay sa ilalim ng isang impormal na kasunduan. Mayroon kang lahat ng karapatan na wakasan ang kasunduang iyon, lalo na't may ebidensya ng pagsasamantala. Tumingin siya sa akin ng direkta. Gusto mo ba silang umalis? Naisip ko si Elena na itinapon ang aking mga medalya sa basurahan. Si Aubrey na tumatawa. Si Quintin na gumagamit ng aking mga gamit nang hindi nagtatanong. 2 taon ang pagtrato sa akin na parang isang abot kayang lin, sabi ko. Gusto kong umalis sila. Kung gayon, gagawin natin ito ng legal, maayos at permanente. Ginugol namin ang 3 oras sa pag-uusap sa mga detalye. Nagkakahalaga ng 150,000 para sa agarang serbisyo. Nagbayad ako ng walang pag-alinlangan. Paglabas ko sa opisina na yon, iba ang pakiramdam ko, mas magaan, na parang sa wakas ay huminto na ako sa pag-atras at nagsimulang sumulong. Linggo ng gabi, habang inaayos ko ang mga papeles sa aking study, may nakita akong iba pa. Isang brochure, Veteran Support Foundation, pagtulong sa ating mga bayani. Nakangiting mukha ni Elena sa pabalat, nakatayo sa harap ng isang banner na may bandila ng Pilipinas. Hindi ko pa narinig ang foundation na ito. Binuksan ko ang aking laptop at nag-search. Ang website ay makinis, professional. Mga larawan ni Elena sa mga charity event, mga testimonial mula sa mga nagpapasalamat na veterano na hindi ko makilala. Isang pindutan ng donasyon na kitang-kita sa bawat pahina.
Itinatag ni Elena Clark upang parangalan ang kanyang ama na veterano at suportahan ang mga naglingkod. Parangalan ang kanyang ama na veterano. Halos nakakatawa ang kabalintunaan. Naghukay ako ng mas malalim. Ang mga tax filing ay pampublikong record para sa mga charity. Nakita ko ang year ng foundation mula noong nakaraang taon. Kita, 8 milyon. Mga gastos, mga programa at serbisyo, 1 milyon. Mga gastos sa pangangasiwa, 7 milyon. Mga gastos sa pangangasiwa. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan. Mga sahod, mga bayad sa pagkonsulta, mga gastos sa paglalakbay. Sumandal ako sa aking silya, nakatitig sa screen. Nagpapatakbo siya ng isang charity scam, ginagamit ang aking serbisyo, ang aking sakripisyo bilang isang props upang mangolekta ng pera na ibinubulsa niya. Nag-buzz ang aking telepono. Si Elena. Family dinner mamaya, 6 yan, huwag malate. Tiningnan ko ang mensahe sa website ng foundation sa mga video file sa aking computer. Nag-text ako pabalik, pupunta ako. Dahil na yon ay naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay mas malaki, mas malalim, at nangangahulugan iyon na ang aking tugon ay kailangang maging tumpak. Sa reconnaissance, tinatawag namin itong target assessment, ang pag-unawa sa buong saklaw ng posisyon ng kaaway bago ka sumalakay. Halos tapos na akong mag-assess. Sa lalong madaling panahon, oras na para sumalakay. Lunes ng umaga, Hulyo 7. Maagang umalis si Quintin para sa tinatawag niyang business meeting, marahil isa na namang pakana na walang patutunguhan. Dinala ni Elena ang mga bata sa pamimili. Walang tao sa bahay. Perpektong pagkakataon. Hinihintay ko ang pagkakataong ito. Iminungkahi ni Attorney Reyes, ang aking property attorney, na idokumento ko ang lahat ng mahahanap ko. Ebidensya, sabi niya, kung mas konkreto ang pruweba mo, mas malakas ang posisyon mo. Ginawang opisina ni Quintin ang aking guest room. Hindi ako kailanman inimbitahan doon. Ngayong mag-isa ako sa bahay, pumasok ako na parang pag-aari ko ang lugar, na legal naman. Ang mesa ay magulo, mga papel na nakakalat kahit saan, mga folder na may mansa ng kape, isang laptop na nakabuka sa sleep mode. Nagsimula ako sa filing cabinet. Sa ikatlong drawer, nakakita ako ng isang karton na may label na IA, Foundation Financial. IA, Veteran Support Foundation, ang charity ni Elena na natuklasan ko online. Kinuha ko ang kahon at umupo sa silya ni Quintin. Matatag ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang unang dokumento ay isang bank statement para sa Veteran Support Foundation. 3 taon ang buwanang mga statement. Sinuri ko ang mga deposito. 100,000 dito, 200,000 doon, 600,000 mula sa isang nagngangalang Patricia Goldstein. Ang mga donasyon ay umaabot sa higit 8 milyon sa nakaraang taon lamang. Ang mga gastos ay nagkukwento ng ibang istorya. Mga serbisyo sa programa, 1 milyon. Mga gastos sa pangangasiwa, 7 milyon. Nakakita na ako ng sapat na mga charity scam sa aking mga araw sa seguridad para makilala ang pattern. Ang mga gastos sa pangangasiwa ay code para sa perang ibinulsa namin. Patuloy akong naghukay. Mga credit card statement sa pangalan ni Elena na binayaran mula sa account ng foundation. 100,000 na charge sa Rostans. 200,000 sa isang tindahan ng alahas sa Greenbelt. 300,000 na bayad sa isang resort sa Boracay. Pinupunduhan ng aking anak ang kanyang lifestyle gamit ang perang para sa mga veterano, pera mula sa mga taong nag-aakalang tinutulungan nila ang mga sundalong tulad ko. Ang kabalintunaan ay napakadilim, halos matawa ako. Nakakita ako ng mga email sunod. Korespondensya sa mga donor. Isang babaeng nagngangalang Margaret Chen ang sumulat, ang aking ama ay naglingkod sa Korea. Ikinararangal kong suportahan ang iyong gawain sa pagtulong sa ating mga bayani. Ang sagot ni Elena, ang iyong kabutihang loob ay nagbabago ng mga buhay araw-araw. Nagbabago ng buhay, tama. Binago ang kanyang bank account. May mga draft din ng social media post. Mga larawan ni Elena na nakangiti ng peke sa harap ng mga banner na may mga bandila at agila ng Pilipinas. Mga caption tungkol sa pagpaparangal sa ating matatapang na veterano at pagsuporta sa mga nagsakripisyo para sa ating kalayaan. Ang aking sakripisyo ay ginagamit bilang isang marketing tool para sa pandaraya.
Kinuha ko ang aking telepono at kinunan ng litrato ang lahat, bawat statement, bawat resibo, bawat email. Napuno ang memorya ng aking telepono, kaya't in-upload ko sila sa cloud at patuloy na kumukuha. Sa ilalim ng kahon, nakakita ako ng isang bagay na nagpatigas ng aking panga. Isang makintab na imbitasyon, naka-emboss na mga letra, mamahaling papel. Veteran Support Foundation Gala Evening. Sabado, Setyembre 27, 2025. The Manila Hotel. Samahan kami para sa isang gabi ng pagdiriwang sa ating mga bayani. Espesyal na anunsyo, bagong 10,000,000,000 na inisyatiba. Setyembre 27. Wala pang 3 buwan. Isang 10,000,000 na inisyatiba. May isip ko lang kung ano ang ibig sabihin niyan. Marahil isa na namang peking programa na gagamitin niya para mangolekta ng mga donasyon at pondohan ang kanyang lifestyle. Kinunan ko ng litrato ang imbitasyon, pagkatapos ay patuloy na naghanap. Sa isang folder na may markang EEA, natagpuan ko ang talumpati na plano ni Elena. Mga sulat kamay na tala sa kanyang paikot na sulat. Ang aking ama, isang veterano ng Mindanao, ay nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng serbisyo at sakripisyo. Ang kanyang halimbawa ang nag-udyok sa akin na likhain ang foundation na ito upang magbigay balik sa mga nagbigay ng lahat para sa ating bansa. Ngayong gabi, pinararangalan natin siya at ang lahat ng ating matatapang na veterano. Gagamitin niya ako, tatayo doon sa kanyang designer na damit kasama ang kanyang ninakaw na pera, at magsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa kung gaano niya ako nirerespeto at ang aking serbisyo. Ang parehong anak na nagtapon ng aking mga medalya sa basurahan 3 linggo na ang nakalipas. Sumandal ako sa silya, nakatitig sa mga salitang iyon. Gustong manginig ng aking mga kamay, ngunit hindi ko ito hahayaan. Sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na malamig at malinaw na namuo sa aking dibdib. Binigyan niya ako ng perpektong pagkakataon. Isang pampublikong kaganapan, press coverage, mga donor na nalinlang, mga lokal na opisyal na malamang nadadalo, lahat ay magtitipon sa isang lugar habang isinasagawa ni Elena ang kanyang pandaraya para sa maximum na exposure. Gusto niya ng isang gala. Bibigyan ko siya ng isang hindi niya malilimutan. Ginugol ko ang susunod na oras sa paggawa ng mga kopya ng bawat kaugnay na dokumento. Ibinalik ko ang mga orihinal ng eksakto kung paano ko sila natagpuan, tinitiyak na walang mukhang nagalaw. Isang lumang reconnaissance trick. Magtipon ng impormasyon nang hindi ipinapakita na nandoon ka. Pagdating ko ng kotse ni Elena sa driveway, nasa kwarto na ako, ina-upload ang huling mga file sa isang secure na backup drive. Nang gabing iyon sa hapunan, hindi karaniwang madaldal si Elena. Dad, gusto kong ikwento sa iyo ang tungkol sa charity gala na inaayos ko sa Setyembre. Ito ay magiging isang malaking kaganapan. Ganoon ba? Hiniwa ko ang aking manok, pinapanatili ang aking boses na neutral. Ang Veteran Support Foundation, ang aking charity. Gumagawa kami ng hindi kapani-paniwalang trabaho sa pagtulong sa mga veterano. Ngumiti siya. Ang maliwanag na peking ngiti na yon. Dapat kang maging proud. Ginagawa ko ito dahil sa iyo, alam mo, dahil sa iyong serbisyo. Tiningnan ko siya ng mabuti. Ang mga kasinungalingan ay napakadali na sa kanya ngayon. Mukhang maganda, sabi ko. Pwede kang pumunta kung gusto mo, bagaman. Medyo formal. Black tie. Baka hindi mo type. Pagsasalin, pakiusap, huwag kang magpakita at ipahiya ako. Pag-isipan ko, sabi ko. Tila gumaan ang kanyang loob. Well, walang pressure. Alam kong hindi mo talaga estilo ang mga ganitong bagay. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako sa aking study at kumuha ng isang notebook. Nagsimulang gumawa ng plano, mga listahan, mga timeline, mga taong kailangan kong kontakin, ebidensya na kailangan kong ihanda. Setyembre 27 ay eksaktong 11 linggo na lang. Binigyan ako nito ng 11 linggo para maghanda, para bumuo ng isang matibay na kaso, para siguraduhin na kapag sumalakay ako, ito ay magiging mabisa. Sa Mindanao, may kasabihan kami, mabagal ay makinis, makinis ay mabilis. Mayroon akong oras at balak kong gamitin ang bawat segundo nito. Martes ng umaga, tinawagan ko si Atty. Reyes. Kailangan ko ng ibang uri ng tulong ngayon. Isang referral. Anong uri ng referral? Ang kanyang boses ay profesional, maingat. Isang forensic accountant,
isang taong maaaring mag-audit ng isang charity at magdokumento ng pandaraya sa pananalapi. Katahimikan ng 3 segundo. Naiintindihan ko. Ito ay tungkol sa foundation ng iyong anak. May kilala ako. Si Emer Cruz, dating investigador ng NIR, ngayon ay gumagawa ng pribadong pag-audit. Masusi, maingat, at ang kanyang trabaho ay kinikilala sa korte. Ipadala mo sa akin ang kanyang contact information. Miyerkules, nakipagkita ako kay Emer Cruz sa kanyang opisina sa Poblacion. Siya ay 48, payat, kalbo, na may salamin na bahagyang nagpapalaki sa kanyang mga mata. Naaalala ko sa kanya ang isang accountant mula sa isang pelikula, na may katuturan dahil sa kanyang propesyon. Inilatag ko ang mga dokumento na kinopya ko, mga bank statement, mga bill ng credit card, mga email, ang imbitasyon sa gala. Pinag-aralan niya ang mga ito sa katahimikan sa loob ng 20 minuto, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga tala. Sa wakas, tumingala siya. Ito ay textbook charity fraud. Money laundering sa pamamagitan ng isang non-profit. Kung ang ipinapakita mo sa akin ay tumpak, at kailangan kong i-verify ang lahat, ang iyong anak na babae at ang kanyang asawa ay maaaring harapin ang malubhang mga kasong kriminal. Gaano kalubha? Federal wire fraud, tax evasion, posibleng syndicated estafa kung maipapakita natin ang isang pattern. Pinag-uusapan natin ang mga taon sa bilangguan, hindi mga buwan. Dagdag pa, pagbabayad sa mga donor, mga multa, permanenteng pagbabawal sa pagpapatakbo ng anumang charitable organization. Mabuti, sabi ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Karamihan sa mga ama ay hindi gugustuhin harapin ng kanilang mga anak na babae ang pagkabilanggo. Karamihan sa mga anak na babae ay hindi nagnanakaw mula sa mga veterano habang nakatira ng libre sa bahay ng kanilang ama. Dahan-dahan siyang tumango. Magandang punto. Ano ang kailangan mo mula sa akin? Isang kumpletong audit. Bawat transaksyon ay dokumentado, bawat paglabag ay nakalista. Isang ulat na tatayo sa pagsisiyasat mula sa pulisya at media. Ang media. Magiging pampubliko ito sa Setyembre 27 sa kanilang gala. Gusto ko ng maximum na exposure. Isang maliit na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Iyon ay hindi kinaugalian, ngunit epektibo. Kakailanganin ko ng access sa mga tax filing ng foundation. Ang mga iyon ay pampublikong record. At mga 2 linggo para gawin ito ng maayos. Ang bayad ko ay 200,000 para sa isang komprehensibong audit. Nagastos ko na ang 150,000 kay Atty. Reyes. Ngayon, 200,000 pa. Ang aking ipon ay nababawasan, pababa sa 4,650,000 mula sa orihinal na 5 milyon. Ngunit may mga bagay na sulit sa gastos. Sige, sabi ko. Noong Biyernes na yon, gumawa ako ng isa pang tawag. Mas mahirap ito. Si Clara Sandoval at ako ay 40 taon nang magkakilala. Nagkita kami sa isang pagpupulong para sa advokasya ng mga veterano noong 1985, parehong bata at galit sa kung paano tinatrato ng gobyerno ang mga veterano. Naging investigative journalist siya. Pumasok ako sa pribadong seguridad. Nanatili kaming nakikipag-ugnayan. Mga Christmas card at paminsan-minsang pananghalian. Sinagot niya sa pangalawang ring. Lito. 6 na buwan na. Tumatawag ka lang kapag may kailangan ka. Tama ka. May kailangan ako. Alam ko na. Anong gulo ang pinasok mo? Hindi ako ang gumawa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang sistematikong pagsasamantala, ang power of attorney scheme, ang charity fraud. Nakikinig siya ng hindi sumasabad. Isang kasanayan ng isang mamamahayag. Nang matapos ako, tahimik siya sandali. At gusto mong isulat ko ang tungkol dito. Gusto kong imbestigahan mo ito ng maayos. Kausapin ang mga donor na nalinlang. Idokumento ang pandaraya. Pagkatapos, ilabas ang kwento sa gala. Setyembre 27. Iyan ay ambisyoso at posibleng maging sanhi ng demanda. Si Emer Cruz ay gumagawa ng isang forensic audit. Lahat ay dokumentado. Hindi ito haka-haka. Ito ay katotohanan. Isa pang paghinto. Kakailanganin ko ng eksklusibong karapatan sa kwento. Unang publikasyon. Makukuha mo ito. At kailangan kong i-verify ang lahat ng mag-isa.
Hindi ko lang basta paniniwalaan ang iyong salita, kahit na magkaibigan tayo. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yon. CJ, ipadala mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Magsisimula na akong mag-imbestiga. 2 linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Atty. Reyes sa kanyang opisina muli. Naghanda ako ng isang bagong huling habilin para sa iyo. Tulad ng napag-usapan natin, lahat ay mapupunta sa mga lehitimong organisasyon ng mga veterano. Ang Medical Center Foundation, ang Batangas Veterans Coalition. Pinirmahan ko ito, pinanood siyang inotaryo ito. Wala nang makukuha si Elena. Hindi ang bahay, hindi ang ipon, hindi isang medalya. May isa pa, sabi ni Atty. Reyes. Batay sa sinabi mo sa akin tungkol sa sitwasyon ng pamumuhay, maaari akong maghanda ng mga papeles para sa eviction. Mayroon kang basihan. Dapat silang manatili ng pansamantala. 2 taon na at mayroon kang ebidensya ng pagsasamantala at pag-abuso sa tiwala. Ihanda mo ito, sabi ko. Ngunit huwag munang i-file. Gusto kong ang timing ay naka-coordinate sa gala. Talagang sinusunog mo ang lahat ng tulay. Itinapon nila ang aking mga medalya sa serbisyo sa basurahan. Nagnanakaw sila sa mga taong gustong tumulong sa mga veterano. Sinusubukan nilang kunin ang aking bahay. Tiningnan ko siya. Gaano kalaki ang awa na nararapat sa kanila? Hindi siya sumagot, tumango lang at gumawa ng tala. Agosto ay brutal. Itinaas ni Elena ang pressure. Dad, tungkol sa power of attorney. Talagang mahalaga na matapos na natin ito sa lalong madaling panahon. Pinag-iisipan ko pa. Nagiging makasarili ka. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung magka-stroke ka? Ako ay 68, Elena. Hindi ako nasa bingit ng kamatayan. Mag-storm off siya, bigo, pagkatapos ay susubukan ulit sa susunod na linggo. Ibang paraan, parehong layunin. Sinubukan din ni Quintin, mas banayad. Pops, dapat mo talagang isaalang-alang ang pagsasama-sama ng iyong mga ari-arian. May kilala akong mahusay na financial advisor na makakatulong na i-maximize ang iyong kita. Okay na ako sa aking kasalukuyang setup. Mas madalas nang natatanggal ang maskara ngayon. Mga kislap ng galit, kawalan ng pasensya. Alam nilang naubusan na sila ng oras, kahit hindi nila alam kung bakit. Umiti lang ako at naghintay. Inihatid ni Emil Cruz ang kanyang ulat. Agosto 15. 73 na pahina ng dokumentadong pandaraya. Bawat transaksyon ay nasubaybayan, bawat paglabag ay nabanggit. Ito ay maganda sa kanyang kasukdulan. Tumawag si Clara sa parehong linggo. Nakapanayam ko na ang 8 donor. Lahat sila ay nag-akala na ang kanilang pera ay napupunta sa pagtulong sa mga veterano. Isang babae ang anak ay namatay sa Afghanistan. Nag-donate siya ng 500,000 dahil sinabi sa kanya ni Elena na pupunduhan nito ang ETS counseling. Napunta ito sa isang marangyang bakasyon. Mapapatunayan mo ba yan? Mayroon akong mga resibo. Hawaii, Oktubre 2023. Parehong mga petsa na nagpakita ang foundation ng 500,000 na gasto sa programa. Mabuti. Setyembre 1. 26 na araw bago ang gala. Lahat ay nasa lugar na. Si Atty. Reyes ay may handang eviction paperwork. Si Emil Cruz ay may kanyang audit report. Si Clara ay may kanyang investigative article. Mayroon akong mga kopya ng lahat sa 3 magkakaibang backup drive. Ang natitirang tanong na lang ay ang pagpapatupad. At para doon, mayroon akong isang plano. Setyembre 3. Ang mga kamera na inilagay ko ay nagbubunga. Nasa aking study ako, hawak ang tablet, nag-scroll sa footage mula kahapon. Si Elena sa kusina, telepono sa tainga, naglalakad-lakad. Michelle, sinasabi ko sa iyo, walang alam ang matandang hangal. Malinaw ang kanyang boses. Pagkatapos ng gala, makakalikom ako ng sapat na pera para sa wakas ay maibenta ang basurang ito at mabili ang mansyon sa Tagaytay. 70 milyon pero sulit. Ang bahay ko. Ang basura ko. Tumawa siya. Hindi niya malalaman. Masyado siyang abala sa pagiging martir sa kanyang mga kwento sa giyera. Pagdating ng panahon na malaman niya kung ano ang nangyayari, pag-aari ko na ang lahat. Since-save ko ang file, binabackup ito, idinagdag sa lumalaking koleksyon.
Setyembre 5, nagdala ng isa pang hiyas. Si Quintin sa garahe, kausap sa telepono ang isang nagngangalang Marcus. Makinig ka, kung ayaw pumirma ng matanda ng kusa, mayroon tayong mga opsyon. Sansa. 75%. Wala silang lease at mayroon kang malinaw na ebidensya ng masamang hangarin. Aalis sila sa loob ng 30 araw pagkatapos ng hatol. Mabuti. Mayroon pa. Kumuha siya ng isa pang dokumento. Nag-file ako ng isang formal na reklamo sa opisina ng Attorney General ng Pilipinas, Charitable Trust Section. Nakalakip ang audit ni Emil Cruz. Mag-imbestiga ba sila? Nag-imbestiga na. Isang investigador na nagngangalang Investigator Santos ang nakatalaga. Nandoon siya sa gala magmamasid. Perpekto. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kina Clara at Emil Cruz sa isang coffee shop sa Maynila. Malayo sa mga mapanuring mata, ikinalat ni Emil Cruz ang mga printout sa mesa. 8 milyon sa mga donasyon sa loob ng 3 taon. 7 milyon na inuri bilang mga gasto sa pangangasiwa ay direktang napunta sa mga personal na account. Ang mga credit card ay nagpapakita ng mga marangyang pagbili, bakasyon, alahas. 1 milyon lamang sa mga lehitimong gastos para mapanatili ang hitsura. Si Clara ay nagnota. Nakapanayam ko na ang 12 donor. Karamihan ay mga matatandang veterano o pamilya. Isang babae ang nag-donate ng life insurance ng kanyang asawa, 1,200,000 para sa pabahay ng mga veterano. Ginamit ito ni Elena sa Paris. Naging matigas ang aking panga. Pruweba. Mga resibo, credit card, mga talaan ng paglalakbay, lahat mula sa mga account ng foundation sa parehong buwan. Nagpatuloy si Emil Cruz ang 10,000,000,000 na bagong inisyatiba. Ang ianunsyo ni Elena. Walang programa, walang plano, isang numero lang para makalikom ng mga donasyon. Real-time na pandaraya, sabi ko. Mahalaga at magkakaroon tayo nito sa talaan na may mga saksi at media na naroroon. Sumandal si Clara. Lito, sigurado ka ba? Kapag naging pampubliko ito, wala nang bawian. Ang iyong anak ay haharap sa mga kasong kriminal, posibleng mga taon sa bilangguan. Naisip ko ang mga medalya sa basurahan, ang mga plano sa pamimeke ng pirma, ang pagdadalamhati ng biyuda, ang pera, ang pagpupondo, ang Paris. Sigurado ako. CJ. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang aking editor ay nag-iwan ng espasyo para sa Setyembre 28, araw pagkatapos ng gala, front page. Kailangan ko ng isang pahayag mula sa iyo. Pinag-isipan ko. Ay print mo ito. Naglingkod ako sa aking bansa sa loob ng 2 taon sa Mindanao. Akala ko ay naituro ko sa aking anak ang kahulugan ng karangalan at serbisyo. Nagkamali ako. Ngunit hindi pa huli ang lahat para manindigan para sa tama, kahit na nangangahulugan ito ng paninindigan laban sa pamilya. Isinulat niya ito. Maganda yan. Umubo si Emil Cruz. Nais ng opisina ng II ang koordinasyon. Magkakaroon sila ng mga investigador sa gala, ngunit kailangan nilang malaman kung kailan kakikilos. 7:45 sabi ko, 15 minuto sa talumpati ni Elena, pagkatapos mismo niyang ianunsyo ang peking inisyatiba. Dramatiko, sabi ni Clara. Estratehiko. Maksimum na mga saksi. Kakasabi niya lang ng kasinungalingan sa 200 tao tungkol sa $250,000,000 na programa. Pagkatapos ay ipapakita ko ang pruweba na ito ay pandaraya. Setyembre 20, huling koordinasyon. Dala ni Atty. Reyes ang eviction paperwork. Dala ni Emil Cruz ang kanyang bound audit report. Dala ni Clara ang kanyang article draft. Dala ko ang lahat. Mga recording, dokumento, mga pahayag ng donor, mga email ni Elena. Kung maghihinala si Elena sa kung ano ang darating, maaaring kanselahin niya, babala ni Atty. Reyes. O sirain ang mga record. Hindi siya maghihinala, sabi ko. Iniisip niya na ako ay isang hindi nakakapinsalang matandang lalaki na matagumpay na natakot sa eviction filing. Sigurado ka? Itinaas ni Elena ang kanyang budget sa damit sa 200,000, umupa ng mga photographer, nagprint ng 500 na programa. Masyado siyang mayabang. Para sa kanya, isa lang akong matigas ang ulo na hangal na matatalo rin. Setyembre 22, dinala ko ang aking dress uniform sa dry cleaner.
Tiningnan ito ng babae sa likod ng counter ng may paggalang. Serbisyo sa Mindanao, 1,968 hanggang 1,970. Ang aking ama ay nandoon din, salamat po. Salamat sa pagsasabi niyan. Maingat niya itong hinawakan. Espesyal na okasyon. Isang pag-aayos ng mga account. Setyembre 24, 3 araw bago ang gala. Si Elena ay isang ipo-ipo. Sumisigaw sa mga caterer, sumisigaw kay Aubrey tungkol sa mga bulaklak, sumisigaw kay Quintin tungkol sa upuan. Dad, kung hahadlangan mo ako ngayong linggo, ikaw ay ano? Tumigil siya, humihingal. Huwag ka lang hahadlang. Masaya ako. Nang gabing iyon, sinubukan ni Quintin ang pakikipagkasundo. Tingnan mo, Pops, tungkol sa eviction. Baka nagkamali tayo ng simula. Pagkatapos ng gala, maaari tayong mag-usap bilang mga matatanda. CJ. Tila gumaan ang kanyang loob. At hey, magugustuhan ni Elena kung pupunta ka sa gala. Dapat mong makita siya sa kanyang elemento. Mayroon siyang binuo na espesyal. Pag-iisipan ko. Napakagaling na sinungaling. Setyembre 26. Bukas na ang araw. Inilatag ko ang lahat. Dress uniform na malinis at plansado, mga medalya na makintab, 3 backup drive, mga nakaprint na dokumento, telepono na fully charged. Si Eamon Cruz ay nasa gala kasama ang kanyang audit. Si Clara kasama ang kanyang artikulo. Kinumpirma ni Atty. Reyes na dadalo ang mga investigador ng Lahat ay nakasynchronize. Binuksan ko ang aking laptop at sinuri ang plano. Bawat detalye ay accounted for. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang larawan. Ang aking unit sa Mindanao, 1,969. 23 na kabataang lalaki. 1-0 ang hindi nakauwi. Nabuhay ako para sa isang dahilan, namuhay ng may karangalan, nagtayo ng isang bagay, at hindi ko hahayaang kunin iyon ng sinuman sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at pandaraya. Bukas, malalaman ni Elena kung ano ang mangyayari kapag napagkamalan mong kahinaan ang pasensya. Bukas, lalabas ang katotohanan. Itinabi ko ang larawan at maagang natulog. Malaking araw sa hinaharap. Setyembre 26, isang araw bago ang gala. Ang bahay ay magulo. Ang boses ni Elena ay umaalingaw sa bawat silid, kasing talas ng nababasag na salamin. Ang mga bulaklak na yon ay peach, hindi coral. Sinabi ko ng coral. Nasa telepono siya, naglalakad-lakad sa sala na nakasuot ng designer athleisure na marahil ay mas mahal pa sa aking buwan ng pensyon. Hindi, wala akong pakialam kung kailangan pa nilang paliparin mula sa Mindanao. Ayusin mo yan. Lumingon siya kay Quintin, na tila umiinom ng kanyang ikatlong inumin sa umaga. Nakumpirma mo ba na naintindihan ng lighting designer ang vision? Kailangan ko ng dramatiko, hindi theatrical. May pagkakaiba. Ayos na, honey, sabi niya, halos hindi tumingin mula sa kanyang telepono. Dapat lang. Kailangang perpekto ito. Perpekto. Naglakad-lakad si Aubrey, nakatutok ang mga mata sa kanyang screen. Ma, anong oras bukas kailangan kong maging handa para sa mga litrato? 5, buhok at makeup sa 3. Ang aga naman. Lumitaw si Leo mula sa garahe, nag-iwan ng dumi sa aking sahig. Pwede ko bang isama si Marcus sa gala? Hindi, singhan ni Elena. Ito ay isang sopistikadong charity event, hindi isang teenage hangout. Nagkibit balikat siya at bumalik sa labas. Tumunog ulit ang telepono ni Elena. Sinagot niya nang hindi tinitingnan. Ano na naman? Isang paghinto. Hindi. Mananatili ang ice sculpture. Wala akong pakialam kung klitse. Nagbibigay ito ng statement. Naglipat ako ng pahina ng aking dyaryo. Napansin niya ako. Naging matalim ang kanyang mga mata. Dad. Tinapos niya ang tawag. Nakaharang ka. Nakaupo ako sa aking silya sa aking sala. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Bukas ng gabi, huwag kang pumunta sa gala. Tuminala ako, kalmado. Wala naman akong balak. Mabuti, dahil sa totoo lang, ipapahiya mo lang ako. Magpapakita ka sa isang lumang suit. Marahil ay magkukwento ka tungkol sa Mindanao sa mga taong walang pakialam. Gagawin mong awkward ang lahat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay.
Magmumukha kang pulubi, at ang kaganapang ito ay tungkol sa karangyaan at tagumpay. Naiintindihan ko, sabi ko. Tila nagulat siya sa aking madaling pagsang-ayon kahit na naghihinala. Talaga? Hindi ka makikipagtalo? Bakit naman? Iyong event yan, iyong show. Eksakto. Bahagya siyang gumaan. Salamat sa pagiging makatwiran sa wakas. Bumalik ako sa aking diaryo. Nang hapong iyon, umiwas ako sa kanya. Hinayaan ko siyang tumakbo-takbo na parang isang general na nag-uutos sa mga tropa bago ang labanan. Wala siyang ideya na darating na ang tunay na laban. Bandang 6, narinig ko siya sa kanyang silid na nag-ensayo ng kanyang talumpati. Bahagyang nakabukas ang pinto. Ang aking ama, isang tunay na bayaning Pilipino, ay nagturo sa akin ng kahulugan ng serbisyo at sakripisyo. Ang kanyang boses ay theatrical, ensayado. Ang kanyang halimbawa ang nag-udyok sa akin na likhain ang foundation na ito upang magbigay balik sa mga nagbigay ng lahat para sa ating kalayaan. Ngayong gabi, pinararangalan natin siya at ang lahat ng ating matatapang na veterano. Naglakad ako. Hindi niya napansin. Ang hapunan ay tensyonado. Si Elena ay kumakain ng salad, sobrang stress para kumain. Si Quintin ay nasa ika-4 na niyang inumin, palakas ng palakas. Bukas, tatama tayo sa jackpot, baby, sabi niya, itinaas ang kanyang baso. $250,000 sa mga pledge, madali. Baka higit pa. Huwag mong i-jinx, sumitsit si Elena. Hindi. Nagdiriwang ako. Ang bahay pa lang ng matanda ay magbibigay sa atin ng huwag ngayon, Quintin. Ngunit lasing na siya para tumigil. Sige na. Pagkatapos bukas, ayos na tayo. Ibenta ang lugar na ito. Bilhin ang mansyon sa Tagaytay. Mamuhay tulad ng nararapat sa atin. Wala nang pagpapanggap na nagmamalasakit sa mga veterano o anumang charity nonsense na ito. Humagikik si Aubrey. Ma, pwede ba akong makakuha ng bagong kotse kapag naibenta na natin ang bahay? Tingnan natin, sabi ni Elena, sumulyap sa akin. Patuloy akong kumain ng aking kaldereta. Sumandal si Leo sa kanyang silya. Magkano ba ang halaga ng bahay ni Lolo? Sapat, sabi ni Quintin. Higit pa sa sapat para sa ating lahat. Tinapos ko ang aking pagkain sa katahimikan, tumayo. Paumanhin. Saan ka pupunta? Tanong ni Elena. Matutulog na. Malaking araw bukas. Naguluhan siya. Pero hindi ka pupunta sa gala. Para sa iyo ang ibig kong sabihin. Malaking araw para sa iyo. Pumunta ako sa aking silid at isinara ang pinto. Naririnig ko sila sa ibaba. Ang tawa ni Quintin. Ang ensayadong talumpati ni Elena na nagsisimula ulit. Sina Aubrey at Leo na nag-aaway tungkol sa isang maliit na bagay. Binuksan ko ang aking aparador at kinuha ang aking dress uniform. Type uniform ng Army, ang uniforme na isinusuot ko para sa mga seremonya at formal na okasyon. Plansado at handa na. Ang mga medalya ay nakalatag sa aking mesa. Medalya ng Kagitingan, Purple Heart, National Defense Service Medal, Mindanao Service Medal na may 3 bituin, bawat isa ay malinis, makintab, makabuluhan. Maingat kong ikinabit ang mga ito sa uniforme. Muscle memory mula 50 taon na ang nakalilipas. Sa aking mesa ay may 3 folder, pula, asul at berde. Pula, ang kumpletong audit report ni Emer Cruz. 127 na paglabag. Pahina-pahinang dokumentadong pagnanakaw. Asul, ang artikulo ni Clara na handa ng i-publish. Mga panayam sa mga nalinlang na donor. Timeline ng pandaraya, mga larawan ng mga marangyang pagbili ni Elena na sinisingil sa foundation. Berde, ang sarili kong dokumentasyon. Mga recording. Mga bank statement. Ang power of attorney na plano nilang pekehin. Lahat. Tiningnan ko ang aking telepono. Mga mensaheng naghihintay. Si Eman Cruz nasa pwesto na. Unang hilera. Kanan. Handa na ang audit report. Si Clara, kumpirmado. Aprobado ang media credentials. 3 iba pang mamamahayag ang nabrief. Si Attorney Reyes, kumpirmado ang pagdalo ng mga investigador ng sina Investigator Santos at Michael Torres. Alam nila ang timeline. Nag-text ako pabalik sa bawat isa, 7 oras 45 minuto yan.
Pagkatapos niyang ianunsyo ang 1-0-0-0-0-0 na inisyatiba. Pagkatapos ay umupo ako sa aking kama at tiningnan ang larawan mula sa Mindanao. Ang mga kabataang iyon, ang mga nawalang kaibigan. Bukas ay hindi lang tungkol kay Elena. Ito ay tungkol sa bawat veterano na kanyang pinagsamantalahan, bawat donor na kanyang niloko, bawat taong nagtiwala sa kanyang pekeng habag. Bukas ay tungkol sa pagpapatunay na mahalaga pa rin ang karangalan. Itinakda ko ang aking alarm para sa 5 oras ang mayroon akong mga paghahanda na dapat gawin. Sa ibaba, narinig ko ang mga putok ng tiyampag, tawanan, pagdiriwang. Wala silang ideya. Humiga ako at ipinikit ang aking mga mata. Huling gabi sa bahay na ito kasama sila. Sa susunod na linggo, magsisimula na ang eviction. Haharapin ni Elena ang mga kaso. Si Quintin ay maghahanap ng mga abogado. At ako ay upo sa aking beranda, pinapanood ang karagatan kasama ang aking mga medalya na nasa tamang lugar. Ngumiti ako sa dilim. Bukas. Setyembre 27, 7:15 uwi ang ballroom ng The Manila Hotel ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas. Mga kristal na chandelier, puting mantel, 200 na bisita na nakapormal na kasuotan, may hawak na mga baso ng champagne. Nakatayo ako sa lobby, nanonood sa pintuan. Tama ang pakiramdam ng aking dress uniform. Tama ang bigat ng mga medalya sa aking dibdib. Nasa entablado si Elena, nagniningning sa isang gown na may mga diamante. Sa likod niya, malalaking banner. Veteran Support Foundation, pinararangalan ang ating mga bayani. Nakakapanghina ang kabalintunaan. Mga ginang at ginoo, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay mainit at ensayado. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Ang inyong kabutihang loob ay nagbabago ng mga buhay. Ang inyong habag ay nagpaparangal sa mga naglingkod. Umugong ang palakpakan sa silid. Nakita ko si Emer Cruz sa unang hilera, ang kanyang audit report ay nasa isang leather na folder. Si Clara malapit sa likod kasama ang iba pang mga mamamahayag. Handa ang kamera. 2 tao na hindi ko makilala na nakaupo malapit sa labasan. Ang mga investigador ng IHI marahil. Nagpatuloy si Elena, ang aking ama, isang veterano ng Mindanao, ay nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod. Ang kanyang sakripisyo ang nag-udyok sa lahat ng nakikita ninyo ngayong gabi. Mas maraming palakpakan. May mga taong nagpupunas ng luha. At ngayong gabi, nasasabik akong ianunsyo ang ating pinakamalaking inisyatiba, 1-0-0-0-0-0 na programa para sa IDS counseling at suporta sa pabahay ng mga veterano. Sumabog ang karamihan. Standing ovation, mga telepono ay nakalabas, nagre-record, mga kamera ng lokal na balita ay gumugulong. Perpekto. Naglakad ako papunta sa mga pinto ng ballroom. Sinubukan akong pigilan ng coordinator. Sir, may tiket po ba kayo? Itinuro ko ang aking mga medalya. Veterano ng Mindanao. Sa tingin ko ay nasa tamang event ako. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Siyempre po. Pakiusap. Maligayang pagdating. Bumukas ang mga pinto. Pumasok ako. Nagpapatuloy pa rin ang palakpakan habang naglalakad ako sa gitnang pasilyo. Napansin muna ng mga tao ang uniforme pagkatapos ay ang mga medalya. Ilan ay nagsimulang pumalakpak para sa akin sa halip na kay Elena. Naging yelo ang ngiti ni Elena nang makita niya ako. Namutla ang kanyang mukha pagkatapos ay namula pagkatapos ay namutla ulit. Ngunit nakulong siya. Lahat ay nanonood. Kailangan niyang panatilihin ang pagkukunwari. Mga ginang at ginoo, nakabawi siya, pilit ang boses. Ang aking ama, si Lito. Anong sorpresa? Mas lumakas ang palakpakan ng karamihan. Speech! Speech! Umabot ako sa entablado, umakyat sa 3 baitang, kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Elena. Salamat, sabi ko ng mahinahon. Salamat sa pagpunta ngayong gabi para suportahan ang mga veterano. Ang inyong kabutihang loob ay pinahahalagahan, kung kaya't kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan tungkol sa foundation na ito. Naguguluhang katahimikan. Sa nakalipas na 3 taon, ang organisasyong ito ay nakakolekta ng higit sa 8 milyon sa mga donasyon. Sinabi sa inyo na ang perang ito ay tutulong sa mga veterano na may ITS, pabahay at mga serbisyo ng suporta. Huminto ako. Hayaan itong lumubog.
Iyon ay isang kasinungalingan. Mga hininga, mga bulungan. Bumuka ang bibig ni Elena. Dad, nagpatuloy ako. Sa perang iyon, 1 milyon lamang ang napunta sa anumang lehitimong programa. Ang natitira, 7 milyon, ay ninakaw, ginastos sa mga marangyang bakasyon, mga designer na damit, alahas, mga personal na gastos na sinisingil sa foundation na ito. Kababaliwan yan, sigaw ni Elena. Paninirang puri ito. Siya ay ulyanin na. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Elra Cruz, tawag ko. Maaari mo bang ibahagi ang iyong mga natuklasan? Tumayo si Emer Cruz, hawak ang kanyang audit report. Ako ay isang forensic accountant, dating kasama sa YERE. Nakumpleto ko ang isang komprehensibong audit ng Veterans Support Foundation. Ang mga pahayag ni Emer Lito ay tumpak. Ito ay sistematikong charity fraud. Sumabog ang silid, mga sigawan, mga flash ng kamera, mga taong nakatayo. Clara Sandoval, patuloy ko. Philippine Daily Inquirer. May gusto ka bang idagdag? Tumayo si Clara. Nakapanayam ko na ang 12 donor na nagbigay ng pera sa foundation na ito sa paniniwalang makakatulong ito sa mga veterano. Sa halip, ang kanilang pera ay nagpondo ng mga biyahe sa Paris, bumili ng 1 milyon na kotse, at nagbayad para sa mga marangyang alahas. Mayroon akong mga resibo. Nanginginig si Elena. Hindi, nagsisinungaling kayong lahat. Isa itong sabuatan. Talaga ba? Tiningnan ko siya. Dapat ba nating pag-usapan ang biyuda na nag-donate ng 1,200,000 mula sa life insurance ng kanyang asawa? O kung paano mo ginastos ang perang iyon sa isang bakasyon sa parehong buwan? Si Kim Tin ay papunta na sa labasan, ngunit nandoon ang mga investigador ng hinaharangan ang kanyang daan. M&M Re. Clark, anunsyo ng isa sa kanila, ipinapakita ang mga kredensyal. Opisina ng Attorney General ng Pilipinas. Kailangan naming manatili kayo. Mayroon kaming mga tanong tungkol sa mga pinansyal na gawain ng inyong foundation. Sumabog ulit ang silid, mga donor na sumisigaw para sa kanilang pera, mga kamera ng balita na kinukunan ang bawat segundo, mga security na nalilito kung sino ang tutulungan. Bumagsak si Elena sa isang silya, ang kanyang perpektong pagkukunwari ay gumuho, tumutulo ang maskara, nanginginig ang mga kamay. Dad, pakiusap, huwag mong gawin ito. Lumapit ako sa kanya, lumuhod, para magkapantay kami. Natahimik ang silid, lahat ay nanonood. Ang respeto ay hindi itinatapon sa basurahan, Elena, sabi ko ng mahina. Matatag. Ngunit maaari itong mawala magpakailanman. Tumayo ako, naglakad papunta sa labasan. Naghiwalay ang karamihan sa likod ko. Kaguluhan. Si Elena na humahagulgol, si Quintin na nakikipagtalo sa mga investigador, mga donor na humihingi ng mga sagot, mga kamera na nagre-record ng nakamamanghang pagbagsak. Lumabas ako sa malamig na gabi ng Maynila. Huminga ng malalim. Tapos na. 1 linggo pagkatapos, umupo ako sa aking beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang mga alon ay dumadaloy sa kanilang walang hanggang ritmo. Ang aking mga medalya ay nakaupo sa mesa sa tabi ko, bumalik sa kung saan sila nararapat. Ang eviction ay ipinagkaloob. Sina Elena at ang kanyang pamilya ay may 30 araw para umalis. Ang mga kasong kriminal ay naisampa na. Pandaraya, tax evasion, wire fraud. Pinag-uusapan ng ang 3 hanggang 5 taon para sa bawat isa sa kanila. Nagbuzz ang aking telepono. Ang artikulo ni Clara ay nanalo ng isang parangal. Ang audit ni Emer Cruz ay ginagamit bilang isang halimbawa sa pagsasanay para sa pagtuklas ng pandaraya. Si Attorney Reyes ay nakakuha ng 3 bagong kliyente mula sa publisidad. Sina Aubrey at Leo ay mananatili sa kapatid ni Quintin. Baka may natutunan sila mula rito. Marahil hindi. Uminom ako ng serbesa at pinanood ang isang pelikano na sumisid sa mga alon. Ang hustisya ay hindi laging maganda. Minsan ito ay magulo, pampubliko, masakit. Ngunit kinakailangan. Sumayad ang araw sa abot-tanaw, pinipinta ang langit ng kulay kahel at lila. Itinaas ko ang aking serbesa patungo sa karagatan. Para sa karangalan, sabi ko ng tahimik. At sa lahat ng naniniwala pa rin dito. Sumagot ang mga alon sa kanilang walang katapusang ritmo. Nasa bahay na ako. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel,
at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.